Lihim na lagusan. Nakita mo ba, Pepe, yung malaking puno sa baybay? Ilang hakbang mula sa kinalalagyan ng mga baroto? Opo, Nang. Bakit po? May kinalaman po ba yun sa ikukwento niyo sa akin ngayon? Napakahusay mo talaga, Apo. Tama ka. May kaugnayan ngayon sa naging karanasan ni Eleazar. Sa pangpang malapit sa bahay ni na Andong, meron dong puno na halos katulad noong nasa baybay. Malakas ang paniniwala ng aking ama na yun daw ay lihim na lagusan patungo sa ibang dimensyon. Kagaya na lamang ng daigdig ng mga katao at mga engkanto. Aswang, multo, maligno. Bahagi na ng kulturang Filipino ang kwentuhang kababalaghan at katatakutan, lalo na sa tuwing sasapit ang undas. Mula sa mga pahina ng aklat at mga pelikula at palabas sa telebisyon at ngayon sa iba't ibang bahagi ng internet, hindi maubos-ubos sa mga kwentong hiwaga at kakaibang nilalang. Ang ibabahagi ko ngayon sa inyo ay ang isa sa mga pambihirang karanasan ng aking pinsan sa kabilang isla. Kung natatandaan niyo si Uncle Andong, yung tiyuhin kong madalas makasama noon ni na Mamay at Uncle Biong sa pabaylihan man o sa trabaho. Kwento ito ng anak niyang bunso. (1963) Si Mara Romblon. Naunang mag-asawang aming ina sa ibang mga pinsan niya. At mula nung magkaroon sila ng kanya-kanyang pamilya, bihira na rin silang magkita-kita. Si Mamay Consuelo ay naging abala kasama ang aking ama at madalas ay nasa kape sila. Si Uncle Andong naman, taga Mindoro ang napangasawa. Si Auntie Leona, Nonay ang tawag namin sa kanya, at halos ng buong pamilya. Nagkaroon sila ni Uncle Andong ng 6 na supling, 4 na lalaki at 2 babae. Damanan ni Uncle Andong ang husay ng tatang Simon niya sa pamamana o pangingisda. Ganoon din ang pagiging mahusay sa pagsanggot ng tuba. Palibhasa ay marami silang tanim na niyog. Dahil ibang lugar ang pinagmulan, medyo nahirapan ang aking tiyuhin na pakibagayan ng kanyang esposa. May mga panahon daw kasi noon na sa halip na tulungan siya sa bukid ni Auntie Nonay o kaya ay mag-asikaso sa mga anak nila at sa gawaing bahay, maghapon itong nasa sugalan. Kaya naman nagkaroon ng hinala noon si Uncle Andong na hindi niya anak si Arturo. Ngunit tinanggap na lamang niya ang masakit na katotohanan iyon dahil sa labis na pag-ibig niya sa kanyang asawa. Nakita mo ba, Pepe, yung malaking puno sa baybay? Ilang hakbang mula sa kinalalagyan ng mga baroto? Opo, Nang. Bakit po? May kinalaman po ba yun sa ikukwento niyo sa akin ngayon? Napakahusay mo talaga, Apo. Tama ka. May kaugnayan ngayon sa naging karanasan ni Eleazar. Sa pangpang malapit sa bahay ni na Andong, meron dong puno na halos katulad noong nasa baybay. Malakas ang paniniwala ng aking ama na yun daw ay lihim na lagusan patungo sa ibang dimensyon. Kagaya na lamang ng daigdig ng mga katao at mga engkanto. Ayon sa aking abuela, bata pa lamang daw ang kanyang ama, ay may nagpapakita na rito ng mga kakaibang nilalang at isa na roon ang tinatawag nilang katao.
Maganda ngunit mapanganib. Yan ang paglalarawan ng mga Cebuano at Hiligaynon sa kataw. Kalahating tao, kalahating isda. Mas kilala bilang mga sirena. Madalas sa dagat si Uncle Andong dahil nga namamana ito. Kung minsan, inaabot ng gabi sa pamimingwit. Halos araw-araw ay nadadaanan niya ang matandang puno sa may pangpanga. Totoong misteryoso ang punong yon, Apo. Ilang dekada nang lumipas, ngunit nananatili pa rin yung nakatayo roon. Hindi natinag man lamang kahit ilang bagyo at lindol nang dumaan sa isla ng Simara. At ganun din dito sa atin sa Calatrava. Ayon pa kay Simon, bigla na lamang silang nakakaamoy ng kakaibang halimuyak mula sa matandang puno. Kung minsan, tila raw may masarap na putahing talaga namang kahali-hali na ang amoy. At sa sandaling nabiktima ka ng halimuyak na yun, magiging bihag ka na ng puno habang buhay. Hindi ka na makakalabas pang muli. Lalong hindi ka na makakabalik pa sa mundo ng mga mortal. Ibig sabihin ng yung tatang Teodoro ho ni Jimmy, doon din dumaan sa lagusang yun, patungo sa Monte Calatong? Kaya siya nakulong sa daigdig ng mga engkanto? Marahang tango lamang ang isinagot sa akin ni Nanang. Ako naman ay napaisip ng malalim dahil sa mga bagong natuklasan. Dahil sa labis na kalungkutan ng mga panahong yon, nagtungo si Teodoro sa baybay. Tinamdam niya ang mga sinabi ng anak niyang si Rosita. Kaya nawala sa isip niya ang tungkol sa misteryo ng matandang puno. Tila ba siya napatubalani? Lalo na tuwing gabi ay nagmimistulang kaharian ng mga diwata ang punong yun. Dahil napapalibutan ng nagkikislapang alitap-tap. Ang tanawing yon ay nagdulot ng kakaibang ligayang humaplos sa puso ni Teodoro. Kaya nilapitan niya to. At namalayan na lamang niya na nasa daigdig na pala siya ng mga engkanto. At muli, nagbalik sa aking alaala ang pagpapakita noon ng matanda sa aking panaginip. Dahil kumain siya ng pagkain sa Monte Calatong, hindi na siya nakaalis pang muli roon. Mananatili na siya sa piling ng mga engkanto bilang isang immortal. Madalas kong mapansin ang punong yun noon. Kaya lamang, magbuhat ng magpakita sa akin ang murto sa baybay, iniwasan ko na ang magawi lagi sa baybay. Kung nagtutungo man ako roon, nagpapasama ako kay Manang Isay. At kung minsan naman, ay sa bunso naming si Ponso. Si Eliasar ang bunsong anak ni Uncle Andong. Matanda ko sa kanya ng 10 taon. Ayon kay Nanang, kagaya ko rin daw siya na mausisa at mahilig sa mga kwentong kababalaghan sa kabila ng kanyang murang edad. Isang araw, habang abala ang ibang mga kapamilya ni Eliasar sa kanilang gawain, hindi na malay na mga ito na nakarating na pala ang noon ay 7 taong gulang na si Eliasar sa Pampanga dahil sa paghahabol ng paro-paro. Natigilan ito bigla ng mapasuliyap sa malawak na karagatan at sa mga karatig islang natatanaw mula sa Simara. Labis ding namangha ang bata sa bughaw na kalangitang halos kakulay ng karagatan. Sa dulo ay may natatanaw siyang hangganan kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Maya-maya pa ay napatingin siya sa napakalinaw na tubig. Tila ba inaakit siyang lumusong
at magtampisaw. Ngunit ang mas higit na nakapukaw sa atensyon ni Eleazar ay ang tila kulay gintong buntot na sawari niya ay isang napakalaking isda. Sa tuwing sumisisid yun, ay kumikislap ang buntot nito sa sinag ng araw. Napangiti si Eleazar dahil noon pa lamang siya nakakita ng ganong kaganda at kalaking isda. Balak niyang bumaba sa baybay upang masilayan niya pa yon ng malapitan. Nang biglang, "Ethel, anak! Kanina pa kita hinahanap. Naririto ko na naman pala. Hindi ba't kabilin-bililan namin sa'yo ng nanang mo na huwag kang pupunta rito sa Pangpang na mag-isa?" Sa halip na sumagot, ay mabilis na napatungo si Eleazar. Batid niyang hindi naman galit ang tatang niya. Nag-aalala lamang ito sa kanya. At nakaramdam siya ng sundot ng konsensya dahil sa katigasan ng ulo niya. Habang akay siya ni Uncle Andong palayo sa Pangpang, ay palihim muna siyang lumingon sa dagat. At nanlaki ang kanyang mga mata nang sa halip na isang malaking isda, isang batang babae ang nakita niyang nakangiti na kumakaway sa kanya. Kinabukasan, naalimpungatan si Eleazar dahil sa kakaibang ingay na nagmumula sa labas ng bahay nila. Wala na ang mga manong at manang niya sa tabi niya. Kaya pagkabangon, iniligpit niya muna ang mga unan, kumot at banig bago lumabas ng kanilang silid. Ngunit sa halip na sa kusina dumiretso upang magkape, tinungo niya ang pintuan. Nais niyang alamin kung ano ba ang pinagkakaguluhan ng mga tao sa labas. At doon ay naabutan niya si Uncle Andong at iba pang mga tiyuhin habang abala sa pagpapasya kung ano ang gagawin sa nahuli ng tatag niya na isang malaking pawikan. Nagsuhestyon si Uncle Kanoy na mas mabuti kung kakatayin muna nila ang pawikan at lulutuin bago ilako. Masarap daw kasi magluto si Uncle Andong at gustong-gusto ng mga kababaryo nila ang luto nito. Tiyak na mauubos kaagad yon sa mga kamag-anak pa lamang nila. Ngunit habang nagkakagulo ang mga ito, si Eleazar naman ay nabalot ng lungkot ang puso sa labis ng pagkahabag sa pawikan. Lumuluha yon na para bang isang tao habang nakatingin sa kanya. Tila ba humihingi yun ng tulong? Hindi na malaya ng bata na maging siya ay lumuluha na rin pala. Tang, hindi po ba kayo naawa sa kanya? Tignan nyo, hindi siya tumitigil sa pagluha. Ibalik na lamang po natin ang pawikan sa dagat dahil baka hinahanap na rin siya ng kanyang pamilya. Lahat ng naroon ay natigilan at dumako ang mga mata kay Eleazar. Mababaka sa mga mukha ang matinding pagtutol, lalo na kay Uncle Kanoy, na siyang katuwang ni Uncle Andong sa paghuli sa malaking pawikan. Tila kinurot naman ang puso ng tiyuhin ko sa nakitang itsura ng kanyang bunsong anak. "Huwag mong sabihing susundin mong sinabi ng iyong anak, Andong. Malaking bagay ang mawawala sa atin, lalong-lalo na sa'yo, na 6 na anak ang umaasa. Hayaan mo na muna si Ethel na makipaglaro sa mga pinsan niya, para hindi siya maging sagabal sa atin." Nakipagtagisa ng titig si Uncle Andong kay Uncle Kanoy. May punto ang pinsan niya. Totoong malaki ang mawawala sa kanya. Ngunit hindi niya kayang biguin ang bunso niya.
Kapag sinunod niya ang sariling kagustuhan, mag-iiwan yun ng malalim na sugat sa puso ni Eleazar. At tiyak na tatatak sa musmos nitong isipan. Hindi madaling makalimot ang bata sa mga bagay-bagay, katulad ng iba nito mga kaidaran. Kaya kahit batid niyang magkakaroon sila ng samaan ng loob ng kanyang pinsan, sa huli ay pinili niya kung ano ang sa palagay niya ay tama. Kasama si Eleazar, ibinalik nga ni Uncle Andong ang pawikan sa dagat. Bago tuluyang pakawalan, inalalaya niya ang anak niya na noon ay malapad ang ngiti na kargahin ang pawikan sa una at sa huling pagkakataon. Nasaksihan nila ang muling pagluha ng pawikan. Ngunit kapwa sila nakatitiyak na luha yun ng kasiyahan at pasasalamat. Baka kabalik ka na sa iyong pamilya, kaibigan. Sana magkita pa tayong muli. Si Uncle Andong ay hindi rin napigilang mapaluha at mahigpit na niyakap ang anak. Maraming salamat, anak. Iniligtas mo ang buhay ng pawikang yun. At iniligtas mo rin ako sa pagkakasala. Napakapalad ko sa pagkakaroon ng supling na may dalisay na puso. Sa murang edad mo, ay nauunawaan mo na ang halaga ng lahat ng nabubuhay dito sa mundo. Katulad ko, may pamilya rin po siyang nagmamahal at tiyak na nalungkot sa kanyang pagkawala. Kaya mangako ka tanga na mula ngayon, hindi na po kayo manghuhuli ng pawikan. Hayaan po natin silang mabuhay ng malaya sa kanilang tahanan, ang karagatan. Sunod-sunod na tango ang naging tugon ni Uncle Andong kay Eleazar, habang paulit-ulit na umuusal sa isip ng pasasalamat at paghingi ng tawad sa may kapal. Araw ng linggo, hindi isinama si Eleazar ng ina at mga nakatatandang kapatid sa pagsisimba dahil ginanap ang misa sa ikatlong baryo mula sa kanila. Ang tatag naman niya ay abala noon sa pagpapastol ng mga alaga nilang hayop. Hindi maintindihan ng bata kung bakit tila ba may puwersang humihigop sa kanya patungo sa pangpang. May naaamoy rin siyang kakaibang halimuyak at wala sa sariling sinundan niya ang pinagmumulan ng amoy na yon. Maya-maya pa ay nakatayo na si Eleazar sa tapat ng malaki at matandang puno sa may pangpang. Dahil nasa ilalim siya ng kakaibang mahika ng mga sandaling yon, nang makita niyang bumuka ang katawan ng puno, ay unti-unti siyang humakbang papasok. Ngunit nakakaisang hakbang pa lamang siya, ay may naulinigan siya na tila nagpabalik sa kanya sa realidad. May isang malamyos na tinig siyang narinig na tila ba umaawit ng isang musikang hindi pamilyar sa kanyang pandinig. Tila ba may malamig na bagay na humaplos sa puso ni Eleazar. Sa isang kisap mata ay namalay na lamang niya ang sarili na nasa baybay sa harap ng isang malaking bato. At doon ay nakaupo ang isang batang babae na may alun-alun at mahabang buhok. Ngunit ang mukha nito ay natatakpan ng liwanag na nagmumula sa sikat ng araw. May suot itong kwintas at pulseras na yari sa mga halamang dagat. Nang bumaba ang mga mata ni Eleazar sa ibabang bahagi ng katawan ng kaharap, tumambad sa kanya ang malagintong buntot nito na kumikislap sa sinag ng araw. Ikaw yung... Tama ka, Eleazar. Ako nga ang nakita mo noon.
Naudot man ang ating unang pagkikita, ngunit pinagtagpo tayong muli ng pagkakataon. Ni minsan ay hindi ko ninais na mamagitan sa mga tao at mga engkanto. Ngunit hindi ko maaaring hayaan na tuluyan kang lamunin ng matandang punong yan. Ang lihim na lagusan patungo sa daigdig ng mga immortal. Dalisay ang iyong puso, kaya nais kitang gantimpalaan sa ginawa mong pagliligtas sa isa sa mga anak ng karagatan. Ang wangis na nasa harapan ni Eleazar ay isang batang babae na sa tansya niya ay hindi nalalayo ang edad sa kanya. Ngunit ang tinig nito ay tila sa isang ganap na dalaga. Naisip niya na maaaring isa ito sa mga nababasa niya sa libro ng mga manong at manang niya. Isang diwata. Nakamamangha ang iyong pambihirang katalinuhan, Eleazar. Isa nga akong diwata, ngunit hindi sa lupa, kundi rito sa karagatan. Nais kitang pasalamatan sa pagliligtas mo sa pawikan na hinuli ng iyong ama. Ligtas yung nakabalik sa aming tahanan, sa kanyang pamilya. Kaya bilang kapalit, ikaw naman ang ililigtas ko sa kamay ng mga engkanto. Mahalaga ang iyong buhay, Eleazar, at malaki ang papel na gagampanan mo pagdating ng panahon sa islang ito, ang ating paraiso. Kaya magmula sa araw na ito, magiging gabay mo ako saan ka man magtungo. Magpapakilala ako sa iyo sa tamang panahon. Basta ipagpatuloy mo lamang ang paggawa ng kabutihan sa kapwa mo at sa kalikasan. Hanggang sa muli nating pagkikita, Eleazar. Pagkatapos ng tagpong iyon, ay nagising na lamang si Eleazar na nasa loob na ng kanilang silid. Kakatwa rin na halos wala itong maalala ng mga sandaling iyon. Ngunit nang muli niyang masilayan ng karagatan, nagbalikan lahat ng mga alaala sa kanyang isipan. Agad niyang isinalaysay kay Uncle Andong ang tungkol sa kataw at lihim na lagusan. At doon na pagtanto ng tiyuhin ko na espesyal ang bunso niyang anak, kagaya ng kanyang tatang Simon. Job, Kapitulo 12, versikulo 7 hanggang 10. Sa mga hayop at mga ibon, ika'y may matututunan. Magtanong ka sa kanila, at ikaw ay tuturuan. Kausapin mo ang lupa at ikaw ay tuturuan. Magpapahayag sa iyo ang mga isda sa karagatan. Silang lahat ay nakakaalam na ang Diyos ang sa kanila'y lumalang. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Alright, shout out tayo. Binabati po namin ang isa sa mga paborito ng Team Ingkong, si Cello Yummy. Che, natutuwa kaming basahin ang mga comment mo. Che, maraming salamat sa suporta mo, ha? At syempre, kina Manay Nora at Lolo Ben. Ang dami pong magagandang kwento ni Che tungkol sa inyo. Dalangin po namin na lumakas pa po ang mga pangangatawan nyo at marami pa po kayong matulungan. Salamat po Manay Nora at Lolo Ben. At isa pa sa mga paborito ng Team Ingkong, si Annabella. Ang saya-saya ng Team Ingkong sa mga comment mo, Ana. Maraming salamat, Ana. Shout out din kay Ibka Pabellano. Binabati ko rin yung mga anak mo, Ibka, sina Claire Praxel at Cara Daniel. At syempre sa misis mo, si Odessa. Thank you sa lagi niyong pakikinig, Ibka, Odessa, Claire at Cara. Maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig ni Ingkong. Stay safe po and God bless po.